Pre, ano masasabi mo sa mga gustong mag-umpisa ng fitness journey nila dyan? Mga natatakot kasi ayun. Just show up. Tama naman. Just show up. Lightweight, baby. Oo, just show up. Walang problema. Yun lang yun, just show up. Hindi, kasi Lahat nag-uumpisa doon. Kasi iba parang na-intimidate kasi sa intimidate sa mga tao dito. Yung masasabi mo. Kasi ako, galing ako skinny fat dati. Tama yung sinabi. From mataba, ikaw, ano masasabi mo? Anong take mo? The experience mo, personal experience mo? Anong may papayo mo? Fuck that. Hindi guys, parang there's a little voice, your demon voice, na sinasabi na na-intimidate ka. Just fuck that. Gawin mo lang yung gusto mo yung gawin. Oo. Wala kang pakidapat sa kanila. Lang. Kung anong mangyari dito, yun na yun. Oo. Yun lang yun. Kasi minsan, mapapaisip tayo ng madami, what if ganito, what if ganyan. Wala naman silang pakita na may mga sa paligid namin may pakibang. Wala. Kanya-kanya kami dito ng Pakiblur yung sinasabi ko. Bawal kasi sa amin. Totoo naman, just show up lang talaga. Totoo yung sinabi niya. Malaking malaking word. Minsan kasi napapa-overcomplicate natin na Kita mo ba yung... what if ganyan. Yes. That's definitely right. Kita mo yung sa paligid namin. Kanya-kanya kami ng shit dito. Wala kami pakialamanin. Diba? Dati. Hindi ko siya. Oo, hindi ko makilala to eh. Alam ba, taging kaibigan ko to? Dinadaldal niya kasi ako eh. Sabi niya, mali yung form mo eh. Mali yan. Oh. Titik lang ako ng critics. Yun yung mga gains namin. Malaki siya sa akin. Don't. Yan. Pero yan, follow niyo siya sa IG, Wesley. Mga Colets, pre. Akala ko dati talaga, ang pangit ng pata ko. Akala ko dati talaga, nung skinny pa po. Akala ko, pag ganun yung braso ko, yung shoulder ko, may gaganda pa pala talaga, no? Sipag lang talaga, guys. Tangin na. Tsaka wala pa yan. Malayo pa yan sa peak mo. Potential mo. Pag tinuloy-tuloy mo pa yan, madami pa yung lalabas. Di ba? Natigil ako yan, di ba? February ulit ako nag-umpisa. Hindi nga, na-accident ako sa motor. Only limiting factor is yourself. Ako rin, tumigil din ako mag-content. Ang dami ako iniisip. Ito mo yung maganda. Ano masasabi mo sa mga babaeng babaeng pera lang habol sa lalakas? Ano ba? Iba kasi yung ganun na iba yung habol lang sa'yo na Pwede rin kasi na naghahanap siya ng may provider mindset. Iba yun ganun. Pero kung lavish lifestyle, parang ganun. Ayun, mahirap talaga. Lalo pag sasabayan mo yung ganun na lifestyle na wala ka pa, ka lang. Masyado ka lang mawawala ka sa path mo pag ganun. Kaya importante rin na kung nandun ka na sa stage na naghahanap ka na ng babae sa buhay mo, dapat marunong ka lang talaga kumilatis. Marunong ka nang alam mo kung ano siyang klaseng babae. Hindi naman sa pag-ano tulad sa akin, siguro isa na sa mga red flag ko yung seeking attention na too much sa social media. Ako rin. Masyado ng red sa akin ngayon yun. Ewan ko kasi ang counter-attack nila dyan. Nagpo-post lang ako para sa sarili ko. Duda ako kasi, di ba kung nagpo-post ka, di sana nasa mo lang yan, kung para sa sarili mo lang. But di ba? Kaya, tsaka yung masyadong, basta alam nyo na yun, masyadong, yung mga promiscuous na post, mga gano'n, nang-attract ng ganito. Mga lame excuse talaga. Alam mo na talaga, alam mo na yun. Alam nyo na yun, dapat marami nang masasabi sa inyo yung niya, yung profile niya. Actually sa akin, ganun, naging issue ko ngayon kasi, yung GF ko, ganyan din, post din. Pero, sinabi ko naman sa kanya yun. Ayoko nung ganyan kasi, every time mag-aaway tayo, post mo yung nangyari sa atin, you're seeking attention, iisip ko you're seeking attention sa iba. Tapos, ayun, hindi mo dapat pinapublic yung mga private na away. Di ba? Private yun sa atin lang yun. Huwag mo ipapublic. Huwag ka maghanap ng comfort sa iba. Parang gano'n. Mahirap.
Pero tas ayun nga, sabi, Hindi mo alam kung sino yung mga yung mga abangers lang dyan na naghahanap lang ng ganyan na away na bigla na magchat-chat na lang bigla. ako talaga, yan, parang napansin ko rin yun eh. Sabi ko, pero thankful ako sa kanya kasi nakilala ko siya talaga. Pwede siyang pambahay talaga. So bro, ano yung mga red flag mo sa babae? Anong masasabi mo doon sa gano'n? Flag? Wala eh. Nice bro, tayo. May matured audience and then mga batang nanonood. Parang red flag. Hindi, like, Kaya sa akin, ang red flag sa akin is, masyadong pakamsi sa social media. Ganun sa akin. Arisan. Ayan, red flag sa akin. Ikaw, say. Ako, red flag. Wala akong paki-pre. so okay lang sa'yo, like, kunyari, okay lang sa'yo na, Okay lang sa'yo. example, Ganun? every, like, meron kayong conflict or mag-aaway kayo, biglaan na siya magpo-post ng thirst trap sa story niya. Okay lang Okay yan. lang sa'yo? Na, syempre, alam mo na yung ibig sabihin nun, ba't siya naggaganon? Kasi hindi naman siya coincidence lang na pinost niya yun kasi mag-aaway kayo. Oo. Pinost niya yun kasi may reason. Hindi ako yun. Hindi okay yun, di ba? Ano ang red flag? Kumbaga, ayun, pinaka-ayaw. Ngayon, nasa isip ko, settle na ako, pre. Ay, ganun. Kaya Oo, pala eh. kasi bago pa dumating yung red flag, pag-usapan yun eh. Okay. Pero kung kanya, kung mga bagay na paparating, ikaw, as mga nakikita mo sa society ngayon na ayaw mo talaga. Ayoko. Yung mga modern na ngayon, na women. Nakikita mo. Nakikita mo. Kasi iba na yung ngayon eh. Interview mo lang siya, go. Di ba? Pansin mo, iba na yung parang natin. Norm na yan eh. Paano ba? Sige, sabihin mo lang. Okay lang yan. Dapat ingat ako sa mga sasabihin ko kasi alam ko maraming mga babas eh. Hindi. Okay guys, sikat tayo agad eh. Red flag. Alam ko naman yung opinion mo ng naman red yan, flag. pre. Oo. Wala silang magagawa dyan, pre. It's just that, Sige. isang red flag ba in general? Physical, mentally, spiritually? General? Ano ba? Sir, at yung mga kasama ko. Mga ganun. Sa inyo, red flag? Yung first trapper. Because, Ipapansin na inaway na kuwela. Good sa akin. Pero yung pag dito na first trapper, parang sinesexualize ka na. Tontuwa ka pa. Ayoko nun. Ikaw ba? kasi di ako tumitingin sa thirst trap eh. Bagay. Hindi ako tumitingin Ano siya eh. Baga, ako rin eh. Dati, napapatingin ako, pero nung na-realize ko na wala naman siyang di na rin ako tumatambay masyado sa mga ganun eh. Lalo kapag alam mo yung girl na yun is mahilig siya mag-post ng ganun. Which is sadya niya talagang ginagawa. Ina-unfollow ko na yun eh. Intentionally niya ginagawa yun. Ina-unfollow ko na yun. Tsaka, Tama. when it comes of judging someone, particularly sa babae, no? Rather na magsabi ako ng mga red flags to them, bakit hindi na lang yung sarili ko yung tignan ko, di ba? To improve myself. Diba? Pwede. Just- Tama. To be honest, no? Ito ba yung camera? Wala akong makikita ang thirst trap sa mga social media ko. Ito Instagram ko. Wala akong makikita dyan. Yan. It's all about growth. Physically, financially, lahat yan. It's, kumbaga, Kasi minsan, aminado ako, nadidistract din ako minsan tol eh. Pero yun nga. thirst trap is full of shit, full of distraction. Yun nga. Lalo na kung focus mo yung growth, mindset, physically, financially, spiritually, Yun nga eh. lahat ng tingin mong nakakasagabal sa'yo, yan, follow mo, Yun nga, tama. remove mo yun. Kaya nag-step back din talaga ako. So, just to answer their questions regarding with the thirst trap, I would not say anything about them. It's their shit or it's their thing. Pero sa opinion ko, sa perspective ko, hindi ko na kailangan sabihin yan eh. Yung kontrolin mo is yung kung paano mo siya tingnan. Kung paano ka lalayo. Tsaka kung paano mo siya. Yun lang yung tinitignan ko. Kasi kung magbibigay tayo lagi ng negative sa atin, sa kanila, bakit di natin tignan yung sarili natin, di ba? Point of view yun. Bakit? Yun nga yung sinasabi ko kanina eh, na
parang minarinig ako na mo, sinabi ni Kendrick Lamar na pinakamahirap daw is to critique yourself, look yourself into the mirror, i-admit mo kung anong mali sa'yo. Oo. Yun yung pinakamahirap gawin ngayon. Oo. Kasi yung iba, ina-avoid nila eh. Kasi, totoo, madali na naman magsabi na, payat ka, pangit ka, maitim ka, paano mo yung sarili mo? Wala ka pang kapintasan? Tama. Tignan mo yung sarili mo bago ka magbigay ng... Critique yourself first. Look yourself into the mirror. Sabi, ano mo yung mga mali sa'yo? Lalo na sa panahon namin. Tapos sa era namin, usually, fino-focus yung sa mga sarili na lang namin. As I said earlier, pag nasa gym ka, wala naman yung pakailanganan eh. Kanya-kanya kami ng shit. Kanya-kanya kami ng growth. No? So, kung pumunta ka dito, payat ka, mataba ka, wala kami pakialam. Basta gawin mo lang yung thing mo. It's all about yourself. Not the other people around you. Fuck that. Parang gano'n. Sabi namin, yun nga, self-improvement talaga sa atin, lalo sa mga lalaki. Masyado tayong distracted ngayon. Maraming binabato sa atin ng distraction sa social media. Kaya pipili ka talaga ng content na ipa-follow. Pipili ka ng mga avoid na content. Kasi kung kailangan mo talaga yung social media, sabi ko nga, kung doom scrolling lang yung purpose mo, ba't magsa-social media kung wala ka namang business or hindi ka nag-create ng content or yung mga content na kino-consume mo is hindi rin maganda sa'yo. That's okay na lumayo ka na lang. That's definitely right. Swerte lang ako, nandito si JP. Kung tutusin real talk lang tayo. Mag-isa lang ako mataba lang ako dati. Kanya-kanya kami. Malapit lang to Sabi mo, pre, lakas mo, kaya binobola ako. Siyempre, nagpapabola naman ako. Kaya magbubarkada kami. Kaya may lalapit din sa'yo. Huwag mo lang hayaan mo lang sila. Gawin mo lang yung shit mo, may makakapansin sa'yo. Do your thing. May makakapansin sa'yo. Naparehas kayo ng wavelength. Yun nga, tama. Pero kung tatanungin niyo ako, ano yung opinion ko regarding with the thirst trappers na babae, wala akong masasabi doon kasi hindi ko naman sila tinitignan Okay. Wala rin akong mabibigay na negative sa kanila kasi shit nila yun Okay. Kasi alam ko sa sarili ko may kapintasan din ako Okay. Ganun lang yun. Galing. Salamat.